Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang malungkot na balita po ang nakarating sa akin dahil po yung aking pamangkin na si Rhea Makaspak. Papasok po siya nung Lunes sa kanyang opisina dyan sa Ortigas. Dala-dala po niya yung kanyang Ford Territory na aksidente po siya. Iyon ang malungkot na balita dahil siya ay na-aksidente dyan sa NLEX, sa Balagtas. Pero ang maganda dito mga kapatid, siya po ay ligtas na ligtas dahil po sa gumana itong mga safety features. No, yung kusang na membreno, yung sasakyan. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung pangyayari dahil yan po ay na-capture sa kanyang dashcam video kung paanong nakaligtas itong aking pamangkin sa ganitong disgrasya. Nandito kanina yung pamangkin ko at dahil nga po ako'y kukuning ninong sa kasal nung kanyang kapatid, ipinakita niya po sa akin itong mga videos po na ito at isi-share ko po ito sa inyo mamaya. Kung bakit kasi itong expander na ito ay parang kamote sa pagmamaneho kaya po nagkaroon ng ganong klase ng aksidente. Pero bago yan mga kapatid, narito na po yung Toyota Tamaraw FX na nirestore natin. Mula po dun sa kanyang bulok-bulok na body na puro kalawang, ito na po ang kanyang itsura. Pininturahan po natin ito, nilagyan natin ng intercooler. Nag-body lift din po kami dito kaya po siya ay medyo tumaas. Ayan. At ang isang maganda dito mga kapatid, ito po ay naka-LSD, Limited Slip Differential. Tingnan nyo mga kapatid, sabay na umiikot yung gulong dahil ito po ay naka-limited slip differential. Hindi katulad sa mga open differential, hindi nagsasabay na umikot yung dalawang gulong sa hulihan. Kaya ito po mga kapatid ay bagay na bagay po dyan sa Baguio City dahil nga akyatin yung lugar na yan, puro bundok dyan. At kadalasan kapag umuulan din dyan ay nag-i-skid yung mga gulong, dumudulas. So ang kagandahan ng mga naka-limited slip differential, yung mga dulas-dulas na yan ay nalilimitahan, nababawasan kapag yung dalawang gulong mo sa rear portion ay talagang sabay na gumagana at hindi dudulas sa kalsada. Ang may-ari po nito, isang pulis na diyan po sa Baguio City nakatira. Alam nyo, itong mga Toyota Tamaraw FX na to, paborito po ito ng mga taga Baguio. Kasi talagang ito yung pinakamalakas na sasakyan nung araw, nung sumikat po ito. Ginawa itong public utility sa Baguio City nung araw. Pero dahil nga po sa matibay at maganda yung katawan nito, ang niremodel nila doon ay pinalitan po nila ito ng makina. Kaya po ito ay naka 3C engine na turbo. Kaya po ito ay nilagyan ko rin ng intercooler. Tignan niyo po dito sa gilid mga kapatid, kung gaano kakinis yung ginawa naming pagpipintura dito, yung pagre-restore, pati yung kanyang mags, pati yung kanyang gulong, at itong kanyang harapan, pakita mo, nilagyan din natin to ng skid plate. Yan po, napakaangas. Tignan nyo naman, ang dating nung nung sasakyan. Dito mo nga kuhanan, Alric. Akala mo, bagong-bago. So, ganyan kaganda. Itong Toyota Tamaraw FX po na ito na niremodel, nirestore po ni Autorans. Ayan, tignan nyo po dito. Okay? Pati ang pagsara ng mga pinto nito. Okay na okay po yan. Dito, pakita mo rito. Ayan. Yung loob po nito ay hindi pa namin masyadong nare-restore. Kasi po, ang sabi po nung may-ari ay gagamitin niya muna sa Baguio City. Kasi po, na-miss niya na itong sasakyan. Pero ayan, bago ito pumunta ng Baguio, ipapakita ko muna sa inyo yung kabuuan po nitong sasakyan. Dito mo kahanam, parang ang ganda ng shots dito. Ayan, tingnan mo. Di ba mga kapatid? Yung pintura po na yan, napakaganda ng pagkakabanat ng mga pintur ko. At yung shock absorber po niyan sa baba, ayan, naka-Monroe shocks po yan. Talagang matibay. Almost done na po itong Tamaraw FX po na ito. Marami ring mga pinalitang pyesa dahil nga po sa lumang-luma na buti na lamang. At mayroon tayong nabibili pang mga brand new parts itong Toyota Tamaraw FX. Kasi ito naman ay sumikat din sa ibang bansa, sa Indonesia, sa Thailand. Kaya po marami po nga mga pyesa na nabibili pa. Ngayon ito mga kapatid, puntahan na natin itong disgrasya aksidente na nangyari sa pamangkin ko na si Rhea Makaspak. Grabe po talaga yung nangyari doon sa kanyang Ford Territory. Total wreck po talaga ito. Kaya nga sabi ko rin kay Rhea, pinuntahan ako dito dahil magtatanong siya tungkol sa insurance. At ang insurance naman niya ay kilalang insurance din. So sabi ko dapat ang sasakyan ay dadalin mo sa kasa, i-estimate ng kasa doon at kasa mismo ang magsasabi na yan ay total wreck na. Ang gusto kasi nung nakabangga sa kanya ay yung insurance nila ang magpapagawa. Pero sa totoo lang, ito ay insured comprehensive, hindi po ito dapat ipa-repair. Ito, tingnan nyo, yung itsura ng sasakyan, iyan ba ay ipare-repair mo pa?
hindi na po talaga kayang i-repair yan. At isa pa, halos wala kang mabibiling pyesa nitong ganitong klaseng mga Ford Territory. Yun nga lang pong nasisiraan ng pyesa ng mga Ford Territory, tinatanggihan nga po namin yan dito sa shop. Dahil unang-una, napakahirap po talagang patinuin ng mga sasakyan na katulad nitong Ford Territory. Kaya sabi ko sa pamangkin ko, yan ay total wreck na, write-off na yan, kailangan yan, bayaran na ng insurance at ibigay sa'yo, yun dapat na makiklaim mo. Hindi na yan dapat ipa-repair pa. Walang magaling na shop ang kayang mag-repair nitong Ford Territory na to. Sabi ko nga sa inyo, yun lang may masirang sensor, may masirang parts, itong mga ganitong klase ng sasakyan, ang hirap-hirap ng hanapan ng pyesa, ang hirap-hirap bumili ng pyesa, wala kang ang makuha, at napakahirap patinuin. Talagang halos masira ang ulo mo kapag ka ang nasira ay Ford Territory. Kaya dito tinatanggihan namin dito itong mga ganitong klase ng sasakyan. Pero ang good news dito, itong Ford Territory pala na ito, sa panahon na talagang kailangan mo, dahil nga aksidente, hindi mo ini-expect na ganun katindi yung aksidente, aba, gumana yung mga ipinagmamalaki nilang mga safety features nito. Ang sabi ng pamangkin ko, hindi daw siya namreno kasi nga, nabigla. Babae po yung pamangkin ko, bigla na lang gumewang yung expander, Mitsubishi Expander dito sa kabilang lane, humarang sa kanyang ganon. Ayan, kita nyo naman sa video, hindi na talaga siya nakapreno. At ang namreno sa kanya ay yung kanyang ADAS. Ito po yung Advanced Driver Assistance Systems. It is a group of electronic safety and comfort technologies in modern cars that uses cameras, radar, and sensors to detect hazards, warn drivers, or take automatic action to prevent crashes. Kahit na nagkaroon ng bangga o yung crashes, ang na-prevent niya doon ay yung matindi na impact. Kaya po yung pamangkin ko, nagkaroon lang ng mga konting pasa-pasa sa kanyang dibdib, pero hindi grabe yung injuries niya or walang tumama sa mukha niya doon sa manibela dahil nga gumana rin yung kanyang airbags. Yun ang kagandahan nitong Ford Territory. Totoo pala yung ipinagmamalaki nitong mga safety features itong Ford Territory. Kaya ngayon masasabi ko, itong mga naka-Ford Territory, kung magkakaroon ng aksidente, no, yung hindi natin inaasahan, proven tested po na ililigtas pala kayo nitong Ford Territory na to. Kitang-kita nyo yung video nung pagkakabangga, hindi lang kita dyan na gumana yung kanyang airbag dahil yan ay kuha ng dashcam. At ang pinaka-importante dito, kusang namreno itong si Ford Territory. Kaya naligtas sa tiyak na kapahamakan or kamatayan itong aking pamangkin. Ayaw na lamang niyang ipakita yung kanyang itsura dahil napakaganda ng pamangkin ko na to. Dalaga pa po ito. Itong si Rhea. Ito mga kapatid, maging lesson po dito sa mga kamote driver na tignan nyo po yung nangyari dito sa expander na yan. Kung hindi po siya nag-overtake dito sa right side ng NLEX, hindi po sana magkakaganon. Baka hindi nagkaroon ng aksidente. Kitang-kita doon sa video na pagtakbo niya, pag-overtake dito sa kanan, nag-splash yung tubig, ibig sabihin maraming tubig doon at nawala na siya ng control, tumama pa siya doon sa barrier, doon sa NLEX at yun na nga po, kumabig siya pa kaliwa at pagkabig niya sa kaliwa, napakabilis ng pangyayari, bumangga po yung sasakyan ni Rhea diyan po sa expander. Yung expander, walang gumanang airbag kasi pagkabangga nung pamangkin ko sa kanya dahil nga nag-cross yung expander, bumangga din yung expander doon sa barrier naman ng NLEX sa kabilang side, doon sa kaliwang side. Wala pong gumana na airbag doon sa expander. Kaya ang masasabi natin dito, parang medyo malas yata itong mga expander, no? Ilan na yung ginawa ko dito, nalubog sa baha na expander, tapos eto na naman, bumangga, walang nag-deploy na airbag doon sa kanya, kahit malakas yung pagkakabangga doon sa Ford Territory. So kayo na po ang bahalang mag-isip, bakit itong si expander ay hindi gumana yung kanyang airbag. Mabuti na lamang mga kapatid, at kahit paano ay walang malagim or walang grabe na aksidente, grabing pinsala doon sa driver kay Rhea at maging doon sa driver ng expander. So swerte pa rin mga kapatid na nakaligtas silang pareho. At ang sinasabi natin dito, kapag ka ganyan ang klima, ang panahon, umuulan, basa ang kalye,
At malakas talaga ang ulan nung panahon na yun. Nung Monday, alam nyo naman, dito sa Luzon, no, sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Cavite, sa Laguna, talagang iba ang epekto sa atin nung habagat. Dapat maging maingat po tayo sa pagmamaneho. At nung nalaman nga, nung mga pamangkin ko pang iba na nagkaroon ng aksidente si Rhea, agad nilang pinuntahan. Alam nyo ba mga kapatid, yan sa NLEX, bago makarating doon sa accident site, ay marami ring nadaanan itong si Nenay diyan sa NLEX na mga aksidente rin. Kaya dapat talaga nag-iingat po tayo mga kapatid. Grabe ang aksidente kapag kaganyan na malakas ang ulan at napakadulas po talaga ng kalsada. Itong driver ng expander, kitang-kita sa video, umovertake siya sa kanan, hindi naman talaga dapat umo-overtake doon. Mga kapatid, unang-una, yung mga kalye na yan na nandoon sa right side, yung kalsada dyan, kadalasan, yan talaga yung naiipunan ng tubig dahil pababa yung kalsada eh. Doon talaga naiipon yung mga tubig, yung putik, pati yung langis. Doon nai-stack yun. Kaya kung ikaw, magiging kamote ka, kita mo nang ang lakas-lakas ng ulan, tapos yung kalye ay basa, may mga naka-stack na tubig, tapos madilim pa, doon ka o-overtake, iyan ang napala nung expander po na ito. Tandaan nyo mga kapatid, yung asphalt na road, pag binuo ang asphalt, meron talagang kasamang oil yan. Hindi mabubuo ang asphalt nang wala yung oil na yon. So ang asphalt, kapag ka umuulan, yung grasa na yon, yung madulas na portion ng asphalt, ay dahil nga po ang mixture talaga ng asphalt ay mayroong ganyan na oil. Yun yung ginagamit para makapagbuo ka ng asphalt road. Kaya pag umuulan, kasama rin yun sa natutunaw diyan sa asphalt road natin at iyon pumupunta doon sa gilid ng kalsada. At isa pa mga kapatid, dahil nga yung mga malalaking trucks na dumadaan diyan sa NLEX, yung mga mabibigat talaga, mga 10-wheelers, 16-wheelers, tapos mga kargado pa ng mga trucks, hindi naman sila dito sa inner lane ng NLEX dumadaan, no? Dahil bawal sila doon. Dito palagi sila sa right side. Yung portion nung kalye, yung portion nung asfalto na yon, talagang hindi yan pantay-pantay kadalasan na madadaanan mo. Kaya kung ang sasakyan mo ay katulad ng mga crosswind, yung mga naka-gearbox, hirap ka pag nandiyan ka sa side na yan. Dahil nga, hindi even ang surface. Ito namang expander, siguro baguhan lang nagmamaneho yung may-ari nito, doon siya pumwesto, umuulan pa, tapos may tubig, umovertake pa, kaya po nangyari yung aksidente. Kaya ang ating pong masasabi dyan, ang payo ko sa mga baguhang driver, kung kayo po ay baguhan pa lang na nagmamaneho sa mga super highways, dito lamang kayo sa pinaka middle lane. Huwag kayong pepwesto doon sa pwesto ng mga trucks, ng mga bus. Huwag din kayong pepwesto dito sa mabibilis dahil ang maximum speed po sa mga super highways at least 100 kilometers per hour. Kung ang takbo mo naman ay 60-70 lang, huwag kang pepwesto doon. Dito ka lang sa gitna. Unang-una diyan, sigurado kung NLEX yan, SLEX yan, TPLEX yan, mga super highways na talagang inaalagaan, mga private companies, inaalagaan yan, sigurado maganda yung kalsada. Pero kahit na maganda ang kalsada, kung doon ka naman sa pinaka right side na pumupunta doon ng mga tubig, pumupunta doon ang lahat ng dumi, pati mga putik, tapos ang bilis mo pa, kamote ang dating mo, maaksidente ka po talaga. Common types of ADAS, babanggitin ko po sa inyo, para yung bibili ng mga bagong sasakyan ngayon, alam nyo kung ano yung mga safety features ng mga bagong sasakyan na binibili nyo. Adaptive cruise control, keeps a safe distance from the car in front of you. Yung adaptive cruise control. Tapos lane departure warning, alerts you if you drift out of your lane. Yung feature po na ito. Automatic emergency braking, stops the car on its own to avoid crash. Yan yung napakinabangan ni Rhea doon sa aksidente na yon. Kaya kung wala siguro itong automatic emergency braking na to, baka talagang matindi ang pinsala na natamo ni Rhea. So ano pa po, blind spot detection, warns you if a car is hiding next to you. Tapos parking assist, helps you park or backs up the car safely. Itong parking assist, yung mga medyo lumang sasakyan din na medyo high-end, meron na yan. Katulad nung ginagamit ko na Toyota Camry, meron tong parking assist. Pero itong mga bago na binanggit ko sa inyo, tulad nung adaptive cruise control, yung po kasing cruise control, ise-set mo yung speed mo. Halimbawa,
80 kilometers per hour ang takbo mo sa highway, yung aabutan mo ngayon, yung nasa unahan mo, baka bigla siyang nag-low speed. So, bibigyan ngayon nung adaptive cruise control ng safe distance from the car in front of you. So, ibig sabihin, magbabago yung settings mo doon sa cruise control mo. Kung halimbawa, kailangan mo na lang mag-60 dahil nga yung nasa harapan mo ay gano'n na lamang din ang takbo, nakaset ka sa 80, so magbabago yun. Mag-a-adapt ngayon yung cruise control mo doon sa sasakyan na nasa harapan mo. Yung lane departure warning alerts you if you drift out of your lane. So kapag ka nawawala ka sa lane, no, magkakaroon ng alert na nandoon sa loob ng sasakyan. Maaaring may tutunog yan kasi hindi pa ako nakagamit ng may ADAS Tutunog yon na ikaw ay nawawala na sa tamang lane. And yung automatic braking system and yung blind spot detection warns you if a car is hiding next to you. So yan yung mga magandang mga ADAS na dapat na kasama doon sa binili nyo pong sasakyan. Why ADAS matters? Reduces human errors that cause most roads accidents. Protects drivers, passengers, and pedestrians. Serves as the stepping stone toward fully safe driving cars. So, yung mga ADAS na nakakarga diyan sa mga bagong bili nyo ng sasakyan, napaka-importante po niyan. Kaya lang, pag bibili ka kasi ngayon ng sasakyan, iyan ay may presyo. Katulad na lamang nung tinest drive ko dati, diyan po sa World Trade. So, meron silang mas mura na variant at merong mas mahal na variant. Sabi ko, bakit mas mahal yun? Parehas lang naman ng itsura, parehas ng makina. Dahil nga po doon sa mga safety features na meron doon sa mga sasakyan. So, nagpapamahal din ng presyo itong ADAS na to. Pero kung iisipin mo, mga kapatid, kung iisipin mo lang, talaga namang ililigtas ka pala sa tiyak na kapahamakan. Kaya ngayon, saludo ko dito sa Ford Territory, iniligtas yung buhay ng pamangkin ko at gumana yung kanyang ADAS. Ano ulit yung ADAS? Babanggitin ulit namin sa inyo. Advanced Driver Assistance Systems. Kaya kung meron talaga kayong pera na bibili kayo ng mga bagong sasakyan ngayon, ang piliin nyo po talaga yung mayroong ADAS para mailigtas po ang inyong buhay sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na aksidente. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa Autorans. Ang aking bilin, lagi po kayong mag-iingat, lalong-lalo na kapag ganyan malakas ang ulan, walang tigil ang pag-ulan. Ingat po kayo sa pagmamaneho para hindi po kayo maaksidente. Katulad po dito sa nangyari sa aking pamangkin. Mabuti na lamang at yung kanyang Ford Territory ay gumana po yung mga safety features na mayroon sa kanya at yun nga po yung ADAS. Ito pong Toyota Kijang po na ito sa Indonesia. Dito naman sa Pilipinas ay Toyota Tamaraw FX. Makakabalik na po sa kanyang pinagmulan diyan po sa Baguio City. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po mga kapatid.